Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Ang kasong ating tatalakayin sa video na ito ay iikot sa kwento ng isang ina, dalawang bata, kidnapping at walang tigil na pagsusumamo sa publiko na sana'y mahanap ang mga batang nawawala. Lahat ito ay publicized at pinagkaguluhan ng media sa Estados Unidos noong 1994. Lahat ng tao ay nakisimpatya sa panawagan ng isang ina na walang ibang nais kundi makitang buhay ang kanyang mga anak. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, unti-unting sumambulat ang katotohanan sa buong mundo. Isang kahindik-hindik na krimen na tumapos sa buhay ng dalawang batang walang kamalay-malay. Samahan niyo ako at ating balikan ang kasong ito ni Susan Smith. Noong October 25, 1994, humarap si Susan Smith sa madla. Nagsusumamo ng tulong na mahanap ang kanyang dalawang anak na lalaki. Nasa tabi niya ang ama ng mga bata na si David Smith. Baka sa mukha ni David ang labis na pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa kabila ng pinagdadaanan, mababakas sa mukha ng padre di pamilya na pilit niyang pinapatatag ang kanyang kalooban. Nang sa ganon ay maging matatag din si Susan sa trahedyang kanilang pinagdadaanan. Ayon sa pahayag ni Susan, may isang African-American na humarang sa kanya sa Union, South Carolina habang nakapula ang traffic light. May dala itong baril at pinilit nitong makapasok sa loob ng kanyang pulang Mazda na sasakyan. Inutusan di umano siya ng lalaki na mag-drive hanggang marating nila ang isang madilim na kalsada. Pinababa siya ng lalaki at saka pinaharurot ang sasakyan, tangay ang dalawa niyang anak. Ng mga panahong iyon, 3 taong gulang pa lamang si Michael at 14 na buwan naman si Alex. Sinubukan di umano niyang lumaban at kuhanin ang mga bata, ngunit tinutukan siya ng baril ng lalaki. Walang nagawa si Susan kundi tahimik na umiyak sa gitna ng kalsada habang nakatanaw sa papalayong sasakyan. Nang bumalik sa wisyo, tumakbo si Susan sa pinakamalapit na bahay sa lugar. Kumatok siya sa pinto at pinagbuksan naman siya ng may-ari ng bahay. Ipinaliwanag niya ang nangyari at agad naman itong tumawag ng 911. Mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar at dito na nag-launch ng search and rescue operation ng mga pulis para sa mga bata. Sa loob ng 9 na araw, ang kasong ito ang siyang naging laman ng balita sa Estados Unidos. Napakaraming tao ang nakisimpatya sa pinagdadaanan ng mag-asawa, lalong-lalo na sa ina ng mga bata na si Susan. Nag-set up ang mga pulis ng checkpoint. Nagpatimbre din ng mga pulis ng Amber Alert na may larawan ng pulang Mazda na sasakyan na tinangay ng sospek. Nagpakalat din sa buong komunidad ng mga flyers na may picture ng dalawang bata at sketch ng sinasabing sospek sa pangingidnap. Nireview ng mga pulis lahat ng mga footages. Tiningnan lahat ng mga traffic cameras. Kinuwestiyon lahat ng witness. Ngunit wala ni isang tao ang nakakita sa carjacking na di umano ay nangyari noong gabi ng October 25. Hindi lamang ang mga pulis ang lumabas upang hanapin ang dalawang paslit. Sumama din ang buong nayon at napakaraming mga sniffing dogs ang daladala ng mga pulis para sa agarang pagre-rescue kina Michael at Alex. Tiningnan din ang mga lawa at ilog sa pagbabaka sakaling naruroon ang mga bata. Ngunit walang naging magandang resulta ang search and rescue operation na inilaunch ng mga pulis. Nagpadala din ng helicopter ang otoridad upang magkaroon ng visibility sa himpapawid. Nireview din ng mga pulis ang mga parehas na kaso na maaring may link sa pagkawala ng mga bata sa South Carolina. Ngunit walang kahit na isang kaso ang nagmatch sa pahayag na ibinigay ni Susan. Mabilis ring nakarating sa national TV ang kasong ito. Iniere ng mga news outlet ang mga interview at tawag ng saklolo ni Susan sa telebisyon. Ang mukha ng ginang ang naging national image ng isang ina na nagdadalamhati at nagmamakaawa na sana'y ligtas na makauwi ang kanyang mga anak.
Maging ang mga establishmento sa South Carolina ay tumulong na rin sa search and rescue operation. Napakaraming nagpaabot ng tulong, mga pagkain, tubig at lahat ng kailangan ng mga rescuer nang sa ganon ay hindi sila maubusan ng lakas o magutom sa paghahanap sa mga bata. Nag-offer din ng dasal at vigil ang mga kamag-anak ng pamilya para sa dalawang bata. Maging ang FBI ay tumulong na rin sa agarang pagkakahanap sa dalawa. Dumagsa rin ang mga tips mula sa publiko na maaaring magbigay ng clue kung nasaan talaga sina Michael at Alex. Todo ang suporta ng lahat ng tao, ng otoridad, ng mga businesses, ng media, ngunit sa kasamaang palad ay walang makapagsabi kung nasa saan ang magkapatid. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, napansin ng mga eksperto na parang merong hindi tama sa mga pahayag at ikinikilos ni Susan. Una, napansin nila kung paano nagbabago ang ugali nito sa tuwing kaharap siya ng kamera. Kapag nasa harap siya ng media ay napakalungkot nito at umiiyak pa. Pero kapag kaharap na niya ang mga pulis, madalas ay hindi nito masagot ang mga katanungan sa kanya. May isang pagkakataon pa nga na mukhang sobrang excited nito sa pagharap sa telebisyon. Ngunit nang magsimula na ang interview, biglang nagbago ang ekspresyon nito sa mukha. Sa bawat pagharap ni Susan sa kamera ay nasa tabi nito ang asawang si David. Magkaiba ang basa ng mga pulis sa kanilang dalawa. Halatang halata kay David kung gaano ito ka-stress at problemado sa pagkawala ng kanyang dalawang anak. Habang si Susan naman ay halatang nag-e-enjoy sa atensyon na nakukuha niya mula sa media. Nagsuspecha din ang mga pulis kay Susan dahil parang hindi ito nag-aalala sa kanyang mga anak. Hindi ito nagtatanong kung kamusta na ang rescue operation o kung may lead na ba na makakapagsabi kung nasaan ang mga bata. Napansin din ng mga pulis at ng ibang mga taga-subaybay na kahit na humihikbi ito ay wala namang luhang pumapatak sa kanyang mga mata, na parang pinipilit lamang nitong umiyak. Dahil sa mga obserbasyong ito, dito na hinighlight ng mga pulis ang mga pahayag ni Susan na hindi nagtutugma sa kanilang investigasyon. Una, ang pahayag ni Susan na inutusan di umano siya ng kidnapper na mag-drive paikot-ikot ng Union, South Carolina. Base sa investigasyon ng mga pulis, wala silang nakalap na patunay na naroroon nga si Susan sa Union na mga oras na sinasabi niyang may humarang sa kanilang mag-iina. Pangalawa, ang pahayag nito na hinarang di umano sila ng salarin sa Monarch Mills Road nang nakapula ang traffic light. Ayon naman sa mga investigador, ang traffic light sa lugar na iyon kapag gabi na ay may timer at magti-trigger lamang ang red light kung merong cross traffic. Kung halimbawa namang nakapula nga ang traffic light, imposibleng magtagal ng ganoon katagal na nakapula ang ilaw, katulad ng sinasabi ni Susan. Wala rin silang nakitang mga tire marks sa lugar na sinasabi ng ginang na humarurot palayo ang salarin. At higit sa lahat, walang nakakita kahit na sino sa sinasabing insidente ng ginang. Sa pangatlong araw ng pagsisiyasat, tinigilan na ng mga pulis ang paghahanap sa salarin at itinuon ang kanilang atensyon kay Susan. Sa kabila ng hinalang ito, mas pinili ng mga pulis na huwag munang isapubliko ang kanilang hinala. Sinimulan nila ang pagkalap ng mga ebidensya na magpapatunay na may kinalaman si Susan sa pagkawala ng kanyang mga anak. Dito na muling in-interview ng mga pulis ang nanay ng mga bata. This time, mas mabagal at mas detalyado. Habang nasa interview, hindi na maalala mismo ni Susan kung gaano siya katagal pinag-drive ng salarin sa Union. Pangalawa, hindi niya masagot kung saang direksyon sila sa Union pumunta at kung anong direksyon nakaharap ang kanyang sasakyan sa red light. Dito na isinailalim ng mga pulis ang ginang sa polygraph test. 2 beses siyang sumailalim sa pagsusuri at sa parehas na pagkakataon ay binagsak niya ang assessment. Maaaring non-admissible ang polygraph test results sa korte, ngunit napatunayan sa test na ito ng mga pulis na maraming hindi sinasabi ang ginang. Hanggang sumapit ang November 3, 1994. 9 na araw simula nang huling makita ang magkapatid na Michael at Alex. Bago magsimula ang isa pang interogasyon, muling nagpa-interview ang mag-asawa sa BBC patungkol sa kaso. Sa interviewang ito, iginiit ni Susan na may sira sa ulo ang sospek at sinabing hinding-hindi niya magagawang saktan ng kanyang mga anak.
Nang matapos ang interview sa telebisyon, tumulak ang mag-asawa sa istasyon ng pulis para sa pinal na interogasyon. Si Sheriff Harold Wells, na ninong ni Susan, ang siyang nagsagawa ng interviewing ito. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang sheriff. Dito na niya sinabi sa ginang na napakaraming inconsistencies sa kanyang mga salaysay. Diniretso niya si Susan at sinabing alam nila na nagsisinungaling ito at naniniwala sila na may kanalaman ito sa pagkawala ng kanyang mga anak. Dito na sinabi ng sheriff kay Susan na ng araw na mawala ang kanyang mga anak, mayroong nakaistasyon na mga pulis sa Union. Naroroon ang mga pulis na mga panahong iyon dahil nagsasagawa sila ng investigasyon sa isa pang kaso na related naman sa bawal na gamot. Kinumpirma ng mga pulis na iyon na walang dumaan na pulang Mazda at wala din silang nakitang carnapping sa lugar at sa oras na sinabi ni Susan. Kaya't imposible lahat ng sinasabi ng ginang. Dito na sinabi ng sheriff sa inaanak na panahon na upang magsabi siya ng katotohanan. Dito na isinubsob ni Susan ang kanyang mukha sa kanyang palad at saka tuluyang umiyak. Sukol na siya at wala na siyang ibang option kundi aminin ang kanyang nagawa. Inamin niya sa sheriff na may kinalaman siya sa pagkawala ng kanyang dalawang anak. Dahil sa kahihiyan, nakiusap si Susan sa sheriff na pahiramin na lamang siya ng baril nang sa ganon ay matapos na niya ang kanyang buhay. Hindi di umano niya kayang humarap sa publiko upang aminin ang kanyang pagkakasala. Base sa testimonya ni Susan, nagdadrive siya ng Highway 49 ng gabing iyon. Kasama niya ang dalawang anak niya sa likod ng sasakyan. Ihahatid niya sana ang mga bata sa bahay ng kanyang ina. Ngunit masyado di umanong magulo ang kanyang isip at hindi rin siya sigurado kung matutulungan siya ng kanyang ina sa kanyang problema. Idinagdag din ni Susan na sobrang lungkot ng kanyang buhay at wala na talaga siyang pag-asa. Para makabangon sa depresyon, pinili niyang tapusin ang buhay ng kanyang mga anak. Problema sa pera at problema sa marriage nila ni David ang naging rason ni Susan. Ang una niyang plano ay ihuhulog niya ang sasakyan sa lawa, sakay silang tatlo. Ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas na loob na gawin iyon. 3 beses niyang sinubukan, ngunit hindi siya makakuha ng lakas ng loob na ituloy ang kanyang balak. Kaya't bumaba siya ng sasakyan, binuksan ang makina at saka tuluyang ihinulog sa tubig ang sasakyan habang nasa likod ang kanyang dalawang anak. Pinagsisisihan niya di umano ang kanyang nagawa, ngunit wala na siyang maisip na iba pang solusyon para makapagpatuloy siya sa kanyang buhay. Itinagdag din ng ginang na kasama na ng may kapal ang kanyang mga anak at hinding-hindi na sila kailanman masasaktan. Pinagmasdan niya ang sasakyan habang unti-unti itong lumulubog sa tubig. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, tahimik na umalis si Susan sa lugar. Sa puntong ito, malinaw na ang totoong nangyari ng gabing iyon. Ngunit ang totoong tanong ay ano ang nagtulak kay Susan upang gawin ang nakakakilabot na desisyong ito. Ipinaliwanag niya din ito sa sulat, ngunit para maintindihan natin ang lahat, kailangan nating balikang panandali ang buhay ng ginang. Ipinanganak si Susan noong September 26, 1971 sa Union, South Carolina. Maagang nawala ang kanyang ama dahil nagpakamatay ito ng 6 na taong gulang pa lamang siya. Hindi nagtagal, muling nagpakasal ang kanyang inang si Linda Vaughn sa lalaking si Beverly Russell, na isang businessman at isang aktibong miyembro ng Christian Coalition. Nang maging teenager, dito na nagsimula ang sexual na pang-aabuso sa kanya ng kanyang amain. Matapos ang high school, nagtrabaho si Susan sa Conso Products na isang textile company sa kanilang lugar. Doon niya nakilala si David na kalaunan ay kanyang naging nobyo. Mabilis na nagkamabutihan ng dalawa at noon ngang March 1991, nagdesisyon ang dalawa na lumagay na sa tahimik. Na mga panahong ito, 19 years old pa lamang si Susan. Ngunit dahil nga mga bata pa lamang nang magpakasal, nabalot ng napakaraming problema ang kanilang pagsasama. Na-involve sina Susan at David sa mga extramarital affairs. Palagi silang nag-aaway at makailang beses din na naghiwalay. Ngunit sa kabila ng mga kaguluhang ito, nagkaroon pa rin sila ng 2 anak. Pinanganak ni Susan si Michael noong 1991 at si Alex naman noong 1993.
Bukod sa pangangaliwa, palagi ding kinukulang sa pera ang mag-asawa na madalas nagiging sanhi ng kanilang pag-aaway. Mahilig si Susan sa mga labeled at mamahaling gamit na hindi naman matustusan ni David. Katulad ng nabanggit kanina, ilang beses na naghiwalay ang dalawa, ngunit taong 1994, tuluyan ang nag-file ng divorce ang mag-asawa. So, nang humarap sina Susan at David sa media, legally divorced na silang dalawa. Matapos ang divorce, nagdesisyon si Susan na magpatuloy sa kanyang buhay. Na-involve naman siya sa isa namang bagong pag-ibig na siyang naging sentro ng kanyang atensyon. Ang lalaking ito ay si Tom Findlay. Si Tom ang anak ng boss ni Susan sa Conso. Nahumaling si Susan sa bagong lalaking ito dahil malayong-malayo ang personality nito at background kumpara sa dati niyang asawang si David. Si Tom ay nagmula sa mayamang pamilya sa Union, kayamanan at karangyaan na matagal nang pinapangarap ni Susan. Ngunit bago pa man lumalim ang pag-uugnayan nilang dalawa, nalaman ni Tom na nakikipagtalik din pala si Susan sa kanyang ama na may-ari ng Conso. Dahil sa nalamang ito, nagdesisyon si Tom na tapusin ang ugnayan nilang dalawa. Hindi rin nagustuhan ni Tom na kung kani-kaninong may asawa ito pumapatol. Maganda si Susan, ngunit hindi niya nakikita na magiging isang mabuti itong may bahay. Bukod dito, ang totoo ay ayaw palang magkaanak nitong si Tom at hindi ito handang saluhin ang responsibilidad na maaatang sa kanya kung sakaling magkatuluyan silang dalawa ng ginang. Ang relasyon ni Susan sa kanyang ama ang siyang naging susi upang tuluyan niyang matapos ang relasyon sa ginang. Inamin naman ng ginang sa kanyang confession letter na ang rejection ni Tom ang nagtulak sa kanya na paslangin ang kanyang mga anak. Na kung magiging malaya siya ay pipiliin siya ni Tom, na ang mga bata ang naging hadlang upang tuluyan siyang maging malaya. Matapos ang kompesyong ito, si Susan ay formal na naaresto at nakasuhan ng 2 bilang na pagpatay sa pagpaslang sa kanyang mga anak. Bago isa publiko ang lahat, kinumpirma muna ng mga pulis ang lahat ng pahayag ng ginang. Nagpadala ang otoridad ng mga divers sa John D. Long Lake upang kumpirmahin na nadodoon nga ang sasakyan at ang mga labi ng mga bata. Gumamit sila ng mga sonar equipments at natagpuan nila ang sasakyan 122 feet from the shore, resting in 18 feet of water. Iniangat nila ang sasakyan at kitang-kita ng mga pulis na naka-seatbelt pa ang 2 bata sa likod ng sasakyan, katulad ng pahayag ni Susan. Durog na durog ang puso ng mga taong naroroon para sa 2 bata. Wala silang kasalanan, ngunit sila ang naparusahan. Dito na kinumpirma ng mga emergency personnel na pumanaw na ang 2 batang sina Michael at Alex Smith. Overnight, si Susan ay nabansagan na pinaka-kinamumuhiang ina sa Estados Unidos dahil sa ginawa niyang ito sa kanyang mga anak. Halos buong bansa, lalong-lalo na ang mga ina, ang kumundina sa ginawang ito ng ginang. Nakisimpatya sila kay Susan, only to find out na pinaslang niya ang mga bata para lamang sa atensyon ng isang lalaki. Bukod sa galit ng publiko, sumilakbo din ang galit ng black community sa ginang dahil sa kanyang kasinungalingan nang piliin niyang gawing suspect ang isang black American. Sa loob ng 9 na araw, pinaniwala niya ang buong bansa na isang black American ang tumangay sa kanyang mga anak. Dahil dito, nagkaroon ang buong bansa ng racial fear at unwarranted suspicion sa mga inosenteng tao. Ang matindi pa dito, nangyari ito sa Union, South Carolina na mayroong mahaba at komplikadong history ng racial tension and division. Nagsimula ang trial ni Susan noong July 10, 1995. Na mga panahong ito, putok na putok rin ang kaso ni O.J. Simpson. Katulad ng high-profile case ni O.J. Simpson, pinagkaguluhan din ng media ang kaso ni Susan Smith. Hiniling ng prosecution na mabigyan ng parusang kamatayan si Susan. Ayon sa kanila, pinlano o premeditated ang lahat. Nag-focus ang argument nila sa obsesyon ni Susan kay Tom, na pinaslang ng ginang ang kanyang mga anak upang mahalin siyang muli ng kasintahan. Tumestigo din ang forensic expert sa trial. Ayon sa kanila,
buhay pa ang mga bata nang bumagsak ang sasakyan sa tubig. Nagsagawa din sila ng reenactment upang makumpirma kung ilang minuto ang itatagal bago tuluyang lumubog ang sasakyan sa tubig at para maipakita rin sa jury kung ano mismo ang pinagdaanan ng mga bata habang sakay sila sa lumulubog na sasakyan. Habang pineplay ang reenactment video na ito sa korte, makikita na pangiti-ngiti pa si Susan sa isang tabi. Inamin naman ng depensa na si Susan nga ang pumaslang sa kanyang mga anak. Ngunit depensa nila na mentally unstable ang kanilang kliyente. Kinumpirma naman ito ng isang psychiatrist at sinabing mayroong chronic depression at adjustment disorder ang ginang. She wanted to feel that she is being wanted. Kaya't nagkaroon ito ng sexual na relasyon kung kani-kanino. Idinagdag din ng depensa ang traumang naranasan nito sa kanyang stepfather na si Beverly Russell. Hindi naman nagmaang-maangan si Beverly Russell. Humarap din ito sa trial at inamin ang pang-aabusong nagawa niya kay Susan ng bata pa lamang ito. Humingi ito ng tawad sa kanyang nagawa at inamin na malaki ang pananagutan niya kung bakit nagkaganoon si Susan. Isa pang ebidensya ang ipinresenta sa korte ang wedding dress at wedding album na nakita ng forensic expert sa likod ng sasakyan. Indikasyon ito na talagang pinlano ni Susan na burahin ang kanyang nakaraang kasama si David at ang kanyang mga anak. At noon ngang July 22, 1995, matapos ang 2 oras na deliberasyon, si Susan ay napatunayang guilty sa pagpaslang sa kanyang mga anak at nabigyan ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Magkakaroon ito ng tsansang maparol matapos ang 30 taon. Lumipas ang ilang taon matapos ang hatol kay Susan, nahirapan si David na magpatuloy sa kanyang buhay. Sumulat siya ng isang libro tungkol sa buhay niya kasama ang kanyang dating asawa. Ayon sa iba, isa itong paraan ni David upang i-process ang kanyang pagluluksa. Ang iba naman ay hinusgahan si David at pinagbintangan na pinagkakaperahan pa niya ang nangyari sa kanyang pamilya. 2 beses pa itong nakapag-asawa at nag-divorce hanggang makilala niya ang asawa niya ngayon na si Tiffany Smith. Si Susan naman sa likod ng mga rehas ay tila hindi pa rin nagbago. Ginamit pa rin niya ang mga tao sa paligid niya at mga relationship na kinaugnayan niya upang makuha ang kanyang gusto. Taong 2000 napag-alaman na nakipagtalik ito sa isang prison guard. Nakulong ang guard na ito ng 3 buwan dahil sa pakikipagrelasyon kay Susan. Hindi naman nagtagal na-involve si Susan kay Captain Alfred Rowe Jr. na siyang head ng security sa kulungan. Ayon sa kapitan, palagi siyang sineseduce ng ginang. Minsan pa nga ay nilalaglag nito ang kanyang tapi sa harap niya sa tuwing matatapos itong maligo. Nahulog siya sa patibong na ito ng ginang at hindi niya namalayan na isinuplong na din pala siya nito sa kinauukulan. Dahil doon, pinagbayaran niya ang nangyaring ito sa kanila ni Susan ng 5 taon sa likod ng rehas at 400 hours of community service. Natanggal siya sa trabaho at nahirapan na ring makakuha ng trabaho pagkatapos ng kanyang sintensya. Base sa kapitan, isinuplong siya ni Susan upang mabigyan ito ng pabor na makalipat sa Leith Correctional Institution na malapit naman sa bahay ng kanyang ina. At ganoon nga ang nangyari. Napalipat si Susan sa napili niyang piitan at si Rowe ay nawala ng trabaho, nakulong at nawala lahat sa kanya. Hindi pa doon natapos ang kakatihan ni Susan. Na-involved din ito sa isa pang inmate na babae. Ayon sa kanilang mga cellmates, nahuli nila ang 2 na madalas na nagtatalik. Meron din siyang mga naatasan na mga lookout sa tuwing may gagawin siyang kababalaghan sa loob ng selda. Tulad ng pagpapasok ng mga bawal na gamot o pakikipagtalik sa kanyang mga karelasyon o mga pagpapasok ng mga bagay na ilegal. Kapalit ng serbisyong iyon, binabayaran niya ang mga ito ng pera. Base sa mga kaselda ni Susan, marami itong financier sa labas ng kulungan. Bukod sa allowance na nakukuha nito bilang isang inmate, may mga lalaki din na regular na nagpapadala ng pera sa kanya. Ayon pa sa isang inmate, kung makakalaya si Susan, maaaring hindi na ito magtrabaho dahil naipon nito ang mga perang pinapadala ng mga lalaki sa kanya.
May mga direktor din na nagpapadala ng pera sa ginang kapalit ng impormasyon. Mga lalaki na naobses sa kanya. Meron pa ngang isang lalaki na nangako di umano na magpapadala kay Susan ng $200,000 o tumataginting na 11 million pesos kapag nakalaya na ito. Ang isa naman ay halos buwan-buwan at regular na nagbibigay ng pera kay Susan sa loob ng halos 2 taon. Pero natigil ito nang mabalitaan niya na may iba palang karelasyon si Susan sa loob ng kulungan. Matapos ang pagsisilbi ng 30 taon, naging eligible si Susan sa parol noong 2024. Ayon naman sa dati niyang asawang si David at iba pang kapamilya, base sa mga naging asal ni Susan sa loob ng kulungan, hindi sila naniniwala na nagbago na ito at hindi sila sang-ayon na maparol ito. Makikita sa parole hearing kung paano ito humingi ng tawad sa lahat ng tao na kanyang nasaktan, na nagsisisi na ito sa kanyang nagawa at nangakong nagbago na siya. Ngunit kahit napakaraming taon na ang nakakalipas, kitang-kita pa rin sa mukha ni Susan na siya pa rin ang batang ina na humarap sa madla 30 taon na ang nakakaraan. Mukhang umiiyak, ngunit walang pumapatak na luha sa kanyang mga mata. Maaaring tumanda na ang kanyang itsura, ngunit naroroon pa rin ang sinungaling niyang imahe na walang katiting na pagsisisi sa kasalanang kanyang nagawa. Nadudoon din sa korte si David nang dinidinig ang parole hearing ni Susan. Pinaalala niya sa mga taong naroroon kung anong ginawa ng babaeng nasa kanilang harapan. Ang krimeng nagawa nito ay hindi isang aksidente, kundi isang pagpapasya na tumapos sa buhay ng 2 batang inosente. At sumang-ayon din ang lahat sa kanya kaya't na-deny ang parole request ni Susan. Hanggang ngayon, si Susan ay nasa Leith Correctional Institution pa din. Naghihintay ng kanyang parole hearing sa November 2026. Sa huli, iisa lamang ang hindi nagbago. Walang ibang inintindi at iniligtas si Susan kundi ang kanyang sarili. Lahat ng kanyang naging desisyon ay umikot lamang sa kanya, kung ano ang makakabuti para sa kanya at kung saan siya sasaya. Isang sakim, makasariling babae na hindi nararapat magkaroon ng mga anak. Ngunit ano po sa inyong palagay? Maaari kayang maparol si Susan sa 2026? Nagbago na kaya siyang talaga? At dapat na nga ba siyang makalaya? Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.